What's up mga ka-angler? Welcome back sa Reg Fishing TV, and sa vlog na to ang ipapakita natin ay paano mag-rig or magkabit ng hooks sa inyong different kinds of lures pag kayo ay nagmamamaw hunting. As you can see, napakagulo ng table natin. Makikita nyo dyan iba't ibang klase ng hooks at saka mga lures. And syempre yung mga hooks na ginagamit natin na subok na natin pag mamaw hunting ang pinag-uusapan. Ayun mga ka-angler, napaka-importante din po yung pagkakabit ng yung hook. At syempre hindi lang basta-basta kinakabit yung hook, meron tamang pagkabit ng yung mga hook. Para maiwasan natin yung minsan na-unhookan ka, minsan na-strikean ka lang, hindi siya nahuhook. At saka ang worst, yung nahook mo na, nilabanan mo na matagal, tapos biglang nakawala pa. Kasi nga, yun pala, yung gamit mo na hook, nag-bend or yung split ring, nagbuka. So, napaka-importante po na gawin natin ng tama yung pagre-rig ng ating mga hooks. So, from tama yung orientation ng hook mo, tama yung size ng mga hook, split rings na nilalagay mo, at saka syempre yung matibay dapat yung mga ginagamit mo na hooks at saka mga split rings para mas mataas yung hook up ratio natin at hindi natin ma-experience yung na-experience namin. So mostly, siguro ng mga angler naka-experience na ng non-hookan. At yun na yung kagandaan ng mga vlog na to, mga tutorials na to, para sa mga beginners dyan, at least ma-minimize yung mga ganun scenario. Para sayang yung trophy fish mo, na-unhook lang dahil hindi maganda yung klase ng hook na nilagay mo. So yan, bago ko ipakita yung mga iba't ibang klase ng pag-rig is, syempre, una sa lahat, dapat yung gamit mo na split ring plier. So ayun po, split ring plier po ito guys. Dapat malaki dito niya. Nakalimutan ko anong pangalan nito sa dulo niya. So importante na malaki ito para pag nagbukas ka ng mga split ring, madali mo siyang mabuksan. Unlike, hindi kagaya nito, as you can see, napakaliit. So mahihirapan ka. So pag malaki yung plier mo, syempre madali niyang ibukang ganyan, no? Madali niya rin ipasok sa mga mga ring ng iyong mga lures kasi usually malalaki din po mga yan. So bukod dyan, syempre, ayun na nga, dapat tamang size ng mga split ring, saka dapat yung matibay. So usually ang ginagamit ko pag nagmamamaw hunting ako, so depende sa size ng hook syempre, usually ang ginagamit ko sa 7, 8, 9, mga ganyan. So ang rating ng mga to is from 52 kilos to 150 kilos. So matataas na po yan. So syempre, lagi nyo isipin, mamaw yung hinuhuli nyo. So dapat talaga matibay yung mga gamit nyo. At saka syempre yung swivel. So ayan, may swivel din po tayo. Ito size ano to guys, is number 2 yung nakalagay dito. So 100 pounds na sa ganun rating mga ka-angler. So okay lang na mas maliit konti, pero matibay naman. Para wag naman yung masyadong bulky. So pangit din yung masyadong bulky mga ka-angler. So ayan, at syempre yung mga hooks na gamit nyo, dapat make sure din na talagang may laban. So kung may ginagamit ka na hook na dyan na matibay, ayan, gamitin mo lang yan. Pero pag ikaw ay naghahanap pa lang ng matibay na hook, so ayan, isa po to sa ginagamit ko na hook, itong Raptor Z. Ayan. So ito, BKK na Raptor Z. Ayan mga ka-angler, so proven and tested na po yung klase ng hook na to. Ayan, so gumagamit ako ng ayan, 1 at number 1 ganyan, up to 2 at, and pwedeng mas mababa depende sa paggagamitan ko, kagaya ng mga jerkbait. So yan, usually mas maliit pa dun. So ayan, isa to sa may recommend ko. At saka yung owner, ayan, maganda rin yun. At ito, meron din yung mas mura-mura, ayan, kagaya nito, itong JK hook. So matibay na rin po, napakagandang hook na rin po ito mga ka-angler, at saka hindi rin po kalawangin. Itatag ko ulit dito sa ating screen kung saan kayo pwedeng makabili ng mga to. At syempre may mga different sizes, gaya na sabi ko, number 2 to para sa jerkbait yung ginagamit ko. Pero kalimitan ito yung mga ginagamit ng size yan. Number 1, 1 at ganyan, 2 at, and lower. So ito mga ka-angler, yung mga nare-recommend ako ng mga hooks na pwede nyo gamitin. So marami pang iba na pwede kong mai-recommenda. Anyway, itatag ko na lang po dito sa screen. At ayun nga guys, yan, bago tayo pumunta sa, ayun nga mga ka-angler, yan, very important na quality yung mga ginagamit nyo since mamaw hunting na tayo, para iwas ang unhook. Alright. At ayun na guys, sa pagre-rig naman, ayan, unahin natin sa lure na stick bait. So ayun, as you can see yung example natin, ayan. So ayan, pwede po yung ganitong na pagre-rig. Ayan, naka-inline hook po tayo. So ito, inline hook po ang tawag dyan mga ka-angler. As you can see, ayan, tingnan yung orientation niya, yung eye niya, naka ano din doon sa may shank niya. As you can see, kung vertical din siya. Pag ikumpara kasi natin sa regular hook, kagaya nito, ayan. So ito, regular hook, as you can see, yung orientation ng eye nila. Ayan, ito horizontal naman. So ito po yung inline hook na ginagamit. Para pag nilagay nyo sa hook nyo, ayan, ganyan na yung orientation niya. Ayan, hindi siya naka-sideways na ganyan. Pag nilagyan nyo ng split ring, tapos pag kinabit nyo dito sa eye ng, ng hook ninyo, ayan, nakataas siya. Pag ito kasi,
Ayan, pag nilagyan nyo ng split ring to, tapos kinabit nyo dito, pag ganun yan, naka-sideways. Alright? Pero may remedyo naman dyan. So kung wala kayong inline hook, pwede kayong maglagay ng dalawang split ring. Ayan, ganyan. Para pag kinabit nyo, so napipicture nyo na siguro, pag kinabit nyo dito sa likod, ayan, as you can see. So, kunyari ganyan, oh. Ayan, di ba nakataas na siya, nakaganyan. Alright? Oh, so yun yung isang remedyo na yun. Okay, pwede rin kayong gumawa from regular hook. Ayan, so ayan, ito yung mga ginagawa ko nun. From regular hook, ayan, para maging inline hook siya. Ayan. So lagyan nyo lang yung tali, assist cord na. Siyempre yung matibay, at saka lagyan ng solid ring, at saka split ring para siyempre maikabit nyo sa ano ninyo, sa lure ninyo. So yan po. And ayun na guys, punta naman tayo sa orientation or yung tamang setup niya, yung hook mo. So pag inline hook yung gamit mo, dapat ganyan yung orientation niya pag kinabit mo. Ganyan. Hindi yung ganito to, nakatago. So nakaganyan dapat siya. Ayan. So kasi pag nilalaro mo tong lure mo, di ba? Syempre pag hinihila mo, yung hook na to, gaganon to. Ayan. So expose yung hook niya. At saka yung sa likod naman, ayan, naka-expose din siya. Ayan. So pag kinagat dito sa likod, ayan, expose. Mas madaling mahook. Pag kinagat naman dito sa baba, ayan, expose pa rin. Unlike pag kinabit mo to, tapos nakaganyan, wala, di ba? So pag nilaro mo ganyan, nakaganyan yan. So pag galing dito sa baba yung strike, ayan, nakatago yung hook mo. So less yung hook average mo. So pag inline hook yung gamit, ayan, ganyan po. Ayan. So pwede rin po sa popper to. Yung iba, ginagawa nila sa popper. Inline hook din yung nilalagay nila. Ganyan. Pwede rin. Ayan, ganyan. O, ganyan po mga ka-angler. So, syempre, pwede rin po yung treble hook. Ayan. So, magtingin tayo ng ating mga hook dito. So, ito, size 1.0. Usually, nilalagay ko dito. Sa 70 grams. Ayan, 1.0. Pwede rin naman yung 1. Parang masyadong maliit nga lang yung 1. Pero pwede pa rin. Huwag lang yung 2.0 kasi malaki na yun para dito sa hook na yun. So, yun, tamang sizing mga ka-angler. So, pwede rin ganyan. Pero ito ang pinaka, ano nyo, pero ito yung tamang orientation pag nilagay niyo itong treble hook nyo. Ayan. Ayan. So ayan mga ka-angler, ganyan dapat yung orientation niya pag kinabit niyo yung hook niyo. Huwag yung nakaganyan ito. Para hindi siya papaling na ganun. Alright? So dapat ganyan mga ka-angler. Right? So hindi ko na ikakabit kasi matatagal lang yung video natin. Ipakita ko na lang dito. Ito yung popper na malaki na to para mas makita niya yan. As you can see, pag kinabit niyo, ayun o, ganyan o. O, diba? Nakaganyan siya. Alright? Hindi yung nakaganon. Pag minsan kasi pag mali yung kabit mo dito, nakaganon yan, ganyan. So dapat ganyan siya para hindi siya gigayong-gayong na ganun. Naka-steady lang siyang ganyan. So pag kinakap mo, dito sa likod kahit saan, yung iba dalawa dito sa taas, yung iba sa nakaganyan, yung iba naman ganyan. So dito sa likod kahit sa ano na diyan. Importante dito yung sa unahan. So dapat ganyan siya. Naman tayo sa popper. So ayun, at least may idea na siguro kayo kung paano yung popper. So kagaya nito, ayan. Pwede yung treble hook na dalawa, ganyan. Alright, pwede rin yung treble hook dito, tapos inline hook dito. Ayan, yung iba ganun ang ginagawa eh. So, pwedeng ganito, mga ka-angler. Ayan, treble hook dito, inline hook dito. Ganun din sa stick bait guys. Pwedeng treble hook dito, tapos inline hook dito sa likod. Ayan, pwedeng treble hook, tapos inline hook sa likod. Ayan, so pwede rin po yan mga ka-angler. Alright, so yun lang po yung alam ko na pagre-rig sa mga plugging lures natin, yung stick bait saka poppers. Jerk bait, which is ayun mga ka-angler. Siyempre pag jerk bait, mas maganda pag treble hook na lang gamitin nyo. Yung iba kasi pwede inline hook din nilalagay minsan eh. Ganyan no. So pwede rin po yan, inline hook dyan. Ayan, inline hook. Dalawang inline hook. Ayan. Ganyan din guys. Pwede rin po yan. Yung ginagawa ng iba. Ayan. Pero ako guys, treble hook ang nilalagay ko talaga. Again, yung orientation dito, ayan, ganyan dapat. Ayan. Saka syempre tamang size ng hook. So ayan, ito, isa lang yung nakataas doon. So, alright, so yan po ang jerk bait. Simple lang, treble hook or pwedeng inline hook. So ayan, punta naman tayo sa metal jigs from the simplest one na pagre-rig. Ayan, ganyan po. Isang hook lang po, pwede po. Isang single seat hook. Ayan, ang ilagay nyo, pwede. Pero guys, ito ang pinaka-importante dyan, yung tamang placement niya. Again, dapat nakalabas yung hook, hindi yung nakatagong ganyan pag kinabit nyo. Alright, hindi ganyan. Lalo sa mga fast jig kasi pag wino-work mo yung fast jig, pinapatas mo, dapat expose yung hook niya, hindi nakatagong ganyan. Dito mo ikakabit yung
leader line mo, kaya yung snap mo kung gumagamit ka ng snap. Make sure pag gumagamit ka ng snap, yung matibay guys, ha? Pag yung itong mga micro jigs ang gamit nyo. Ito naman, ayan, as you can see, ayan, isang assist hook doon at saka treble hook mga ka-angler. So pwede ka rin maglagay ng treble hook po sa metal jig nyo. Ito mga casting jig to guys, ha? Hindi sa pang jigging. Alright? Sa short casting to. So ganyan po. So pag lagi kang naanhukan na short strike, ayan, maglagay ka ng treble hook doon sa baba. Alright? Para at least dalawa yung hook niya, mas mataas yung chances mo. Pero pag hindi naman, hindi ka man naanhukan, ayan, okay na yung isa lang. Remember guys, mas konti yung nilalagay mo sa jig mo. Alright? Mas less, mas maganda para mas maganda yung langoy niya. Kasi pag maglalagay ka ng mga ano dyan, mas marami, syempre yung bigat ng mga kinakabit mo dyan, binubuwat ng jig mo. So yung action hindi ganun kaswabe. So mas maganda yung less. Okay? Less is better. Sabi nga nila, or simple is better. Alright? O pwede rin po yung ganito. Ayan mga ka-angler, ayan. Dalawang assist hook. Ayan. O dalawa. Tag-single hook lang mga ka-angler. Ayan. Pwede rin pong ganyan. Alright? So ang downside kasi ng ganyan, may hook sa baba. Ayun, prone to sabit syempre. Lalo-lalo yung treble hook. So, pwede kang masabit-sabit kung mabato yung spot mo. Kung hindi naman mabato yung spot mo, guys, hindi mabato, maganda. Lagyan mo na ng hook sa taas at sa baba. Para sigurado, di ba? Alright, so, ayan, pwede rin to. Ganyan. Ayan, syempre, twin assist hook sa taas. Single hook sa baba. Pwede rin yung twin assist hook na dalawa. Pwede rin po. Lalo na pag slow jig yung gamit mo. Ayan, pero pag fast jig, isa lang guys, okay na yun mga ka-angler. So ganyan, ito ginawa ko rin to, as you can see. Ayan, so mas shorter siya. So yan po ang pagre-rig naman sa metal jigs mga ka-angler. So ayun mga ka-angler, may nakalimutan pa pala tayo. Siyempre ito, kailangan mo ng swivel kasi dito may kakabit yan. Ayan, dito. So sample natin ito dito. Ayan, kabit natin dito. Wala naman tayo nakakabit. Ayan. So, importante na mag-swivel din kayo para iwas ang line twist, mga ka-angler. Ayan. So, ganyan po. Ayan. Pati sa popper. Ayan. Meron na dito. Ayan. Pati sa popper. Ayan. So, ganyan po. So, yan. Pag mamaw hunting, ayun, gumamit kayo ng swivel. Yan. Ilagay nyo dyan. Okay din naman. Kahit dito naman sa mga micro jig, pwede rin naman. Pero yan yung tamang orientation niya. So, ayun mga ka-angler. Yung tamang pagre-rig ng yung mga lures at napaka-importante once again na tama yung pagre-rig nyo para syempre fish on, iwas yung unhook mga ka-angler. At ayun na nga guys, kita-kits ulit tayo sa susunod na vlog natin. Until next time, fish be with you!